Purihin ang Diyos ng langit, sambahin ang kawitan. Puso'y buksan, adihain, purihin, Diyos purihin. Hallelujah, Hallelujah, lapit sa hari natin. Purihin, luwalhatiin, biyaya't paligtas sa ating nagugupiling sasalay hangohin. Hallelujah, Hallelujah, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Hallelujah, Hallelujah, Diyos na mawain. Angeles sakay taasan na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, napaka makapangyarihan na pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga,
mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Panginoon ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Alalaon po baga sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon, purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin ng lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong pasisimulan ang ating pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na bunga po ng ating mga labi. Awitin po natin una sa lahat ang bilang ika-4 sa atin pong mga himnaryo. O Amang sumasalangit, dinggin ngayon ang aming tinig. Mga dalangin at awit ang sa harap mo.
aligaw hanggang aming makapagpuan ang buhay. Atin pong patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, numero 47 sa atin pong mga himnaryo. Si Jesus niyang kabay, sa aking ang paglalakbay, sa dagat ng kabuhayan, tagagadyak ay sadan. Ako ay lubhang mahina, mahina. Aking Jesus na dakila, dakila ang lanal kong ninanasa. Kupkupin ang iyong awa at sa aking paninindim, si Jesus tanging aliw at sasalang sa akin. Ako'y kanyang lilinisin. Ako ay lubhang mahina, mahina. Aking Jesus na dakila, dakila ang banal kong ninanasa. Kupkupin ang iyong awa sa lahat kong pagdurusa, dahil yan sa aking sala. Jesus, ako'y umaasa na lilinisin mo tuwina. Ako ay lubhang mahina, mahina. Aking Jesus na dakila, dakila ang banal kong ninanasa. Kupkupin ang iyong awa sa buhay kong may linggatong, at sa panganibay gayon. Ang awa mo, Panginoon, sa aking laging ambon. Ako ay lubhang mahina, mahina. Aking Jesus na dakila, dakila ang banal kong ninanasa. Kupkupin ang iyong awa. Dakilang
Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan kapo sa lahat. Amang sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, ikaw po na nag-iisa at buhay na Diyos, na ipinakikilala po ng iyong banal na kasulatan, ikaw po ang pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kanilang kamatayan, ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel, na sa mga huling mga kapanahunan pong ito, naawat na habag ka din po. Tinawag mo ang aming minamahal na Ama at ang aming Ina, inilagay mo po sa iyong banal na iglesia, sa iyong banal na katawan, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinaglingkuran ka rin po nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilayan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong maralita, munti at dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tahanan ng mga lalaki at mga babae na iyo pong pinipili, tinatawag mo sa buong sanglibutan, inilalagay mo po sa iyong banal na kawan. Gayon din ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na kami pong lahat na nagkakaisa ng espiritu, puso at aming mga kaluluwa, na sa aming mga paninikluhod, Panginoon, pagkatapos pong kami mangaghandog ng bunga ng aming mga labi, na bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, ipinailang lang namin sa iyong banal na kaharian sa langit, sinampalatayanan po naming tinatanggap mong katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na harapan. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na patuloy mong ipinararana sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po at hindi mo kami binabawian ng aming mga hiram na buhay. Binubuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo kami, Ama, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling mo pa ang aming mga lupang pangangatawan, at higit na nga po sa lahat, maraming salamat sa iyo, Panginoon po naming Jesus, na hindi mo nalilimutan. Patuloy mo po kaming pakainin tuwing araw ng Huwebes at tuwing araw ng Linggo, ng iyong mga banal na salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay, na ito lamang po ang aming tunay na sinasampalatayanan, na nag-iingat sa amin sa araw-araw sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban, tunay na pagkain at tunay na inumin ng aming mga kaluluwa, na nalalaman namin, Panginoon, na kung kami mananatiling nakikinig, sumusunod sa lahat ng iyong mga banal na aral, ikaw rin po ang nangako sa amin, sa ikalawang pagparito mo po'y pagkakalooban mo kami ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, maraming salamat sa iyo. Pinagpalat iningatan mo rin ang lahat ng aming sariling kabyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasang bahay at kamag-anakan sa laman. Pinagpalat iningatan mo rin, binigyan mo ng kapayapaan ang loob at labas ng aming sangbahayan,
maging ang aming mga sasakyan at mga mumunting mga ari-arian. Salamat po't hindi mo rin ipinahintulot sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga tao na mayroong masasamang puso at madidilim na mga kalooban. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Panginoon, kung paanong ginamit namin ang nakalipas na mga araw na ipinautang mo lamang sa amin. Mga abang tao at mga hamak na alabok ng putik lamang kami, na malimit kaming magkamali sa iyo, Ama. Wala kaming maitatago sa iyong banal na kapaningin. Idinadalangin, ipinapakiusap namin, kung kami nagkulang nagkasala sa iyo, huwag mo sanang gawing dahilan upang sa Huwebes ng gabing ito'y hindi mo kami pakainin, diligin, painumin ng iyong mga dalisay at banal mong mga aral. Patawarin mo nawa kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sinasampalatayanan po namin na sa gabing ito'y ikaw pong muli ang magtuturo, magbubukas ng aming mga pangunawa. Gagamitin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kaluluwa. Bigyan mo sana ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito po'y mapakinggan hindi lamang namin sa iyong banal na iglesia, kundi lahat ng mga taong naghahangad din naman ng katotohanan, magkaroon kaming lahat ng banal na takot sa iyo, manumbalik kaming lahat sa iyong banal na katotohanan, maisakabuhayan namin ang lahat ng iyong palatuntunan, at makatawag ka pa po sana ng maraming mga kaluluwa na makikipag-aral din naman na kasama namin sa loob ng iyong banal na iglesia. At sa ikalawang pagparito mo'y maganap sa amin ang ipinangangako mo pong kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon. Amang banalang lahat ng ito, idinadalangin namin, isinasamo, ipinapakiusap, sinasampalataya na namin, ibabasbas mo po, ibebendisyon sa aming lahat. Higit na nga po sa maraming sa amin ay mayroong mga katandaan at ang marami may iba't ibang mga karamdaman. Lubusan mo po sanang hihipuin kaming lahat habang kami nagsisipakinig. Pagagalingin mo po't palalakasin ang aming mga lupang pangangatawan, hindi para guguli namin sa kalikuan at masasamang mga bisyo ng sanglibutan, kung hindi aming maipaglingkod pa sa iyo ang buhay, ang lakas na ito, ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong buhay, hanggang matamo namin, Amang Diyos, ang lahat ng iyong mga kapangakuan. Ito po inaasahan namin, sinasampalatayanan, dinirinig mo po sa iyong kaharian sa langit, ibabasbas mo po sa aming lahat sa pangalan mong Kristo Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw, iginagalang at pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Una na nga po, charity begins at home, sa atin-atin munang sariling mga sambahayan. Tawagin na po natin ang ating mga kabiyak, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, mga kamag-anakan na nasa loob na ng ating mga tahanan, pati na ng ating mga kaibigan na dumalaw sa atin. Huwag nating pabayaang sila po ay makaalis. Kumbidahin po natin sila, huwag nating ikakahiya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pabayaan po natin sila na makarinig din naman ng mga salita ng Panginoon na pawang espiritu at pawang buhay.
Atin na pong kuhanin na rin ang ating mga sariling Biblia. Tayo po ay magbabasa na ng ating paksa na nais ng Diyos na ating mapakinggan at nawa po kapulutan natin ng mga banal na aral at mga katotohanan na siya pong tanging magbibigay sa atin kung ating susundin ng buhay na walang hanggan. Una po nating basahin ang ating paksa sa Ephesians sa Bibliang King James Version na pinanggalingan, at pagkatapos po ay babasahin ko sa Tagalog at makikita natin ang malaki pong pagkakamali sa pagkakasalin sa Bibliang Tagalog. Ephesians chapter 5 and the verse is 1. Be ye therefore followers of God as dear children. Sa Tagalog po, tignan ninyo ang malaking pagbabago. Kayo nga ay magsitulad. Tutularan daw po natin. Kayo nga ay magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal. Dito po sa English, be ye therefore followers of God, na sa tunay na pagpapakahulugan sa Tagalog, na kayo nga ay maging tagasunod po ng Diyos, mga minamahal na mga anak, ang wika ng sumulat. Ang sumulat po nito si Apostol Pablo. At sa Bibliang Tagalog, ito po ang pagkakasalin ng mga pantas na Pilipino na inabutan ng mga Amerikano nang tayo po ay sakupin mula po sa kamay ng mga Kastila. At sa Bibliang Tagalog nga na isinulat o isinalin noong 1905 ng mga Amerikano, tila po merong pagkakamali ng kaunti. Kayo nga ay magsitulad. Tutulad daw po tayo sa Diyos, na gaya ika anak na mga minamahal, na gaya ng mga anak na minamahal. Pwede bang tularan natin na mga tao ang tinatawag na Diyos? Narito po ang pag-aaral. Iba po yung be ye followers, kayo'y maging tagasunod sa kayo ay magsitulad. Alam po naman natin ang Diyos ay Espiritu, San Juan 4:24, at ang Espiritu walang laman at walang buto. Maaari ba tayong tumulad sa isang Espiritu at alam natin ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Pwede ba tayong maging makapangyarihan sa lahat? Kaya po ito ibinangon ng ating Panginoon Diyos. Upang ito po ay ating maliwanagan, atin pong pasisimulan na magsaliksik sa pamamagitan din po ng Biblia. Kaya nga dahil dito ay may isang malawakang pagkakamali. Ang nais po ng Diyos na maituwid sa ating pangunawa sa pamamagitan din po ng banal na kasulatan at sa pagkasangkapan po ng Diyos sa inyong mga hamak na mga lingkod, na kaanib sa katawan ng Panginoong Diyos sa makatidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Atin pong itatanong, bakit nga po baga ang Efeso 5:1 ay niloob ng Diyos na siya nating pag-aralan sa Huwebes po ng gabing ito? Malaki po ang pagkakamali. Iba po yung be ye followers sa kayo ay magsitulad sa Diyos. Hayaan natin ang Diyos din sa pamamagitan din po ng kanyang mga banal na propeta na katulad po ni Propeta Isaias ang siyang magpaliwanag sa atin. Kapitulo 14, versikulo 25. At yayamang ang Bibliang Ingles ay higit na atin pong pagkukunan ng katotohanan para wag tayong magkamali. King James Version,
chapter 40 and verse 25 of Isaiah. To whom then will you liken me, or shall I be equal? Saith the Lord, the Holy One. 40:18. To whom then will you liken God, or what likeness will you compare unto Him? Dito po ay napakaliwanag sa Bibliang English, Isaiah, chapter 40, verse 25, chapter 40 and verse 18, dalawang ulit binanggit ni Isaiah, kanino ninyo ako itutulad? To whom shall you liken me, or I shall be equal? Kanino ninyo ako itutulad, o kanino ninyo ako ipapares? To whom will you liken God? Saan? Kanino ninyo itutulad ang Diyos? Or what likeness will you compare unto Him? O anong anyo ang iwawangis niyo na katulad ng Diyos? Dito po ay napakaliwanag. Sinagot na ang ating unang katanungan, pwede ba tayong maging katulad ng Diyos? Hindi po. Wala pong katulad ang Diyos. At sa ibang mga propeta pa man din, bakit nga po baga ganito ang pananaw ng Diyos sa kanyang sarili? Wala daw siyang katulad. Hindi raw po siya pwedeng itulad sa anumang bagay. Gayon na tayo namang mga tao, ayon sa Genesis, tayo po ay nilalang niya sa kanyang sariling larawan. Kung tayo po ay kalarawan ng Diyos, ayon po kay Propeta Osayas naman, bakit nga hindi natin siya pwedeng tularan? 11:9, chapter 11 and the verses 9, the second part of Prophet Hosea. Bakit hindi tayo pwedeng tumulad sa Diyos, gayong tayo ay kanyang kalarawan? For I am God, sapagkat ako ay Diyos, and not a man. Ako'y Diyos, hindi ako tao. I am the only one in the midst of ang kausap ang mga Israelita, ang kanyang sariling bayan. Ako ang natatangi sa gitna ninyo, the only one. Wala talagang kapantay, wala talagang katulad sa gitna ng Israel. Alam naman natin, ang talagang bayan ng Diyos, yung mga Israelita, ako'y Diyos, hindi ako tao na kamukha ninyo. Ang Diyos, tanging Diyos, sa gitna ninyo na mga Israelita. At ayon sa pagpapaliwanag ng mga santong sulat pa man din nang makipag-usap ang Diyos kay Moses sa pamamagitan ng anyo ng naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok, ano ang pagpapakilala niya kay Moses? Exodus chapter 3 and the verse 14 sa Bibliang English din po. And God said unto Moses, at sinabi ng Diyos kay Moses, I am that I am. Ako, yaong ako nga. And he said, at sinabi niya kay Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am had sent me unto you. And whose name is he? I am that I am. Sasabihin mo sa iyong bayan, ito'y pagkakataong inutusan ng Diyos si Moses pumaroon kay Paraon at ilabas ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Tinanong ni Moses ang Diyos, itatanong nila sa akin, sino nagpasugo sa iyo sa amin para ilabas kami? Ito ang sasabihin mo, I am that I am. Ako, yaong ako nga. Sino itong ako, yaong ako nga? Yung walang katulad, yaong walang kapantay. At sa ibang talata ay sinabi pa ng Diyos, hindi ko nababasahin para wag tayong humaba, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang. Nag-iisa po ang Diyos. Mga kapatid, wala pong katulad
Siya po'y Diyos, hindi po tao, hindi po natin pwedeng gayahin ang Diyos, ang ibig ituro ng ating paksa. At sa aklat ng mga gawa, pinatunayan din ng mga apostol, aklat ng mga gawa ng mga apostol, kapanahon ng Kristiyano na, tinan ninyo kung ano ang napakalaking pagkakaiba, kaya hindi po pwedeng ang tao ay tumulad sa Diyos sa katunayan po, marami nang dumating na bulaang Diyos kung papaanong hinulaan ng Panginoong Jesucristo sa 24 ng Mateo. Kung babasahin ninyo, aklat ng Ebangelistang si Mateo, ang isa sa mga palatandaan bago dumating ang Panginoong Jesucristo, marami ang magsisiparito ninyo sa aking pangalan, mangagsasabing ako ang Kristo, nasa atin ang Kristo, nasa amin ang Kristo, darating na ang Kristo, 2001, at ang Kristo ay naroon, nariyan. Huwag kayong magsipaniwala. Marami ang mga bulaang Kristo. Ang ibig sabihin, marami ang mga magsasabing sila ang Panginoong Jesucristo, ililigaw nila ang marami. Kaya nga, bakit hindi pwedeng ang tao ay magpakunwari na sila nga ang Diyos, sila nga ang Kristo? Mateo 7:40, aklat ng mga gawa, 7:49, hindi tayo pwedeng maging katulad ng Diyos. Ayon sa mga apostol, Heaven is my throne. Ito po, ang langit, ang aking upuan, and earth is my footstool. At ang sanglibutan, ang tungtungan ng aking mga paa. What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Anong uri ng bahay ang ipagtatayo ninyo sa akin? At anong uri ng tirahan ang aking pahingahan? Ito po, napakalaki po, napakalawak. Hindi po tayo pwedeng pumantay sa Diyos. Ang silya ng Diyos, ang langit, at ang tinatawag na tuntungan ng kanyang paa ay lupa. Anong bahay? Kaya nga dito naman, tinuturuan tayo ng Diyos na tayo wag tayong mahihirate, wag tayong maiinggit, wag tayong magnanasa. Na kung tayo sasamba sa Diyos pupunta tayo sa pinakamalalaking katedral. Katulad dito sa Amerika, may Crystal Cathedral, merong Gold Cathedral, merong Silver Cathedral, merong Heaven's Gate, kung ano-anong mga palakihan. Katulad din naman sa Pilipinas, may mga reliyon at mga iglesia dyan, ang mga templo at mga katedral nila. Kala mo ang lalaking mga Disneyland. Wala po ang Diyos sa mga templo na ginawa ng kamay ng tao. Dito ipinakikilala ng aklat ng mga gawa, ang Diyos hindi tumitira sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Mga kapatid, ang templo ng Diyos, ang ating mga puso, kung sinusunod natin ang tinatawag na kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan. Hindi po tayo pwedeng gumaya sa Diyos. Paano tayo gagaya sa Diyos? Hanggang dito lang tayo sa sanglibutan. Ang sanglibutan na ang upuan natin, ang sanglibutan na ang tuntungan ng ating paa. Sa sanglibutan, sa lupa tayo kinuha ng Diyos, sa lupa babalik tayo, pero ang Diyos. Tandaan ninyo mga kapatid, ang Diyos walang kamatayan. Ang Diyos hindi nanggaling sa lupa, sa alabok na kamukha natin. Ang Diyos ay Diyos, walang katulad niya. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na natatangi na pinakamakapangyarihan sa gitna ng bayan ng Israel. Ayon sa mga napakinggan natin ngayon, ang Panginoon Diyos, mga kapatid, ay nagpapakilala na siya po ay tunay na walang katulad. Meron pa po baga tayong mababasa sa Biblia na talagang kung ang Diyos po ay natatangi at walang makakatulad siya, lalo na nga tayong mga tao. Jeremias Kapitulo 10, versikulo 6. Sa Bibliang English din po, King James Version. For as much there is none like unto thee, O Lord,
Thou art great, and thy name is great in might. Ano po ang napakinggan natin? Ang wika ni Propeta Jeremias, sapagkat ikaw ay walang katulad. Ikaw, O Panginoon, ay dakila, at ang iyong pangalan ay makapangyarihan. Isipin ninyo yan. Pangalan lang ng Panginoon Diyos ay talagang makapangyarihan na. Pangalan lang ng Diyos ang ibig ipakilala ni Jeremias, makapagliligtas na. At sa 32:27, kung bakit makapangyarihan maging ng pangalan ng Diyos. 32:27, Behold, naririto, I am the Lord, ako ang Panginoon, the God of all flesh, ang Diyos ng lahat ng laman. Ang ibig sabihin, ako ang Diyos ng lahat ng laman, ako ang Panginoon. Is there anything too hard for me? May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Walang imposible sa Kanya. Walang hindi makapangyayari sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo pwedeng makitulad sa Diyos. Tayong mga tao, wala pong katulad ang Diyos. At yung salitang Panginoon, yung Panginoon po ay nagpapakilala mismo na ang Panginoon iisa, siya rin ang Diyos. Kaya nga sa ating mga wika sa Pilipinas, kung meron mang dialekto sa Pilipinas na higit na nagpapakilala yung tinatawag na Panginoon, siya rin ang Diyos, yung mga Bisaya. Pag sinasabi ng mga Bisaya, Ginoo, ang ibig pong sabihin ng salitang Ginoo sa Kabisayaon o Kabisayaan, oh God, Diyos. Na kung liliwanagin lamang ang Panginoon, mga kapatid, sino ba ang Panginoon? Di walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Iisa po ang Diyos, siya rin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga tagapakinig po namin at ayon sa mga propeta, gayon din sa mga apostol, wala pong katulad ang Diyos ngayon. Sa katotohanan lamang po, bakit nga po baga pinakananasa ng Diyos? Naliwanagin sa atin ngayon sa araw na ito, Huwebes ng gabi, ang Efeso Kapitulo 5, versikulo 1. Kayo nga ay magsitulad. Hindi pala tayo pwedeng tumulad. Ang ibig palang sabihin dito, be ye therefore followers of God. Ang ibig palang sabihin dito, tayo daw ay magsisunod sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal as dear children. Iba po yung sumunod tayo, iba po yung makitulad. Hindi po tayo pwedeng maging Diyos ngayon. Sino po baga ang tunay na Diyos nga na ninanais ng paksa na atin daw po nasusundan o susundin ayon sa ating pag-aaral? Bagaman nabanggit ko na, alam naman ninyo, sa amin po, sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ito po ay iisa. Ito po ay malimit na ulit na ninyong napakinggan Huwebes at Linggo sa amin. Ito po ang aming pananampalataya. Ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo, iisa po ito. Kung ito po sa mga relihiyon ng tao, itinayo ng tao, una na nga po, sa simbahang Katoliko, ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo, taong totoo, Diyos na totoo. Para pong bakla ang Panginoong Jesucristo. Sa iglesia naman ng mga manalista at sa ibang mga relihiyon na ayaw kilalanin si Kristo na tao, si Kristo daw na Diyos, si Kristo daw po ay propeta lamang na isinugo ng Diyos. Mabuti pa po yung mga obispo nila, yung mga founder nila. Tinatawag nilang sugong anghel. Merong nangangaral dyan, napakahambog, napakayabang. Sinasabi niya na yung si Duterte daw sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang ihahalal. At nagkatotoo nga.
Nilalagay nila yung sarili nila sa kapurihan at karangalan na dapat lamang ay para sa Diyos na hindi natin dapat tularan, mga kapatid. At maraming ang nangangaral dyan, nagpapatawag, Vicarious Filii Dei, kahalili daw ng Diyos sa sanglibutan. Hindi po namamatay ang Diyos! Mga tagapakinig at mga magulang po namin, paano pinatutunayan na ang Panginoong Jesucristo nga, siya nga ang tunay na Diyos na hindi pwedeng gayahin ng sino man tao? Buksan ninyo ang aklat ng Apostol Juan sa Bibliang English, in the book of Evangelist John, chapter 8, verse 24 and 27, and also chapter 10 and the verses 30, I will read it. I said therefore unto you, that you shall die in your sins, for if you believe not that I am He, Tagalogin natin, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Bakit? If you believe not that I am He, kung hindi kayo sumampalataya na ako nga, siya. Sino ba yung tinutukoy na siya? You shall die in your sin. Pag hindi kayo sumampalataya, ako nga siya. They understood not. 8:27 of John, they understood not. Hindi nila naunawaan that Jesus, He spake to them of the Father. Ang tinutukoy sa kanila ni Jesus, ako nga siya. Walang iba kung hindi ang Ama. At sa 10:30 ng San Juan, napakaliwanag, I and my Father are one, period. Mga kapatid, kaya nga sinabi rin ni Apostol Juan sa John chapter 1 verse 1 to 5 and 14, in the beginning was the Word, and the Word was God. This is also even from the beginning with God. He made everything, and without Him there was nothing made that was made. The Word, Verbo, is God. Ano ang ginawa ng Verbo o ng salita na Diyos? Manifested into flesh, chapter 1 and the verse 14. At ang Verbo, ang Diyos, gumawa ng lahat ng mga bagay. At sinasabi pa man din, in Him was life, nasa Kanya ang buhay. Basahan ninyo. Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5 at 14 ng San Juan. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Walang bagay na nagawa kung wala siya. Anong ginawa niya ng Verbo na salita? Na gumawa ng lahat ng bagay, nagkatawan tao ang Verbo. Hindi po tinatawag ang isang tao na magkatawan tao. Halimbawa, si kapatid na si Rilo, hindi po ako pwedeng magkatawan tao sapagkat ako'y tao na. Baka sabihin ninyo, ako'y aswang. Pwede ba akong magkatawan tao? Mga kapatid at mga magulang, tao na ako. Nasisira ulo mo, si Rilo. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya rin ang Verbo, siya rin ang Espiritu, siya rin ang Ama, siya rin ang salita na gumawa ng lahat ng mga bagay. Anong ginawa niya para makilala siya? Nagkatawan tao ang Verbo. Nagkatawan tao ang Diyos. At yon ang ipinakikilala ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, 1:1. Basahin ninyo. Yung aming nakita, yung aming nasaksihan, yung aming narinig, yung nakasama namin 3 taon, yung aming wika nga nahipo. Itong ibinabalita namin sa inyo, mga magulang namin at mga tagapakinig. Ako at ang Ama ay isa, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ayon din po sa mga apostol, papaano kanilang lubos pa na ipinakikilala ang pagkadiyos ng ating Panginoong Jesucristo. Unang Juan 5:20 sa Bibliang English. And we know that Son of God is come. At alam natin, ang anak ng Diyos ay naparito. Sino nga po baga itong Son of God? Ito po ang binabanggit sa unang Juan din, 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten. Sino ba ito? Ituloy natin ang pagbasa. Balikan natin unang Juan 5:20 sa Ingles. And hath given us an understanding, at binigyan tayo ng pagkaunawa, that we may know Him that is true, na makilala natin siya, yung anak ng Diyos na totoo. And we are in Him that is true, at tayo nasa Kanya na totoo, even in His Son, Jesus Christ. At sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sino ba? Si Jesucristo na ibinigay ng Diyos para ikaligtas ng tao. This is the true God. Ito ang tunay na Diyos. And eternal life, at ang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po. Nakilala natin siya. Nakasama natin siya. Ibinabalita namin sa inyo. Ang anak ng Diyos, tinuruan tayo, binigyan tayo ng pagkaunawa, nagbigay ng halimbawa sa atin para tayo maging katulad niya, maging anak ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pilipos 5, kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, nag-anyong alipin. Para mabigyan tayo ng pagkaunawa kung paano tayo magiging katulad ng anak ng Diyos. Sino siya? Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag, mga kapatid at mga magulang. Ayon sa Panginoong Jesucristo, siya mismo, tanungin natin, tunay po baga na siya nga yung Diyos ng ating paksa, ng wika ni Apostol Pablo, na tayo daw lahat ay sumunod sa Diyos, mga anak na ginigiliw, mga na tayong lahat ay magsisunod, hindi magsitulad. Hindi po tayo pwedeng tumulad Tayo po'y mababa. Iba po ang agwat ng Diyos, iba po ang agwat nating mga tao sa kanyang pagiging pinakamakapangyarihan. Kayo nga ay magsisunod sa Diyos, Efeso 5:1 sa tunay na Tagalog. Kayo nga'y magsisunod, hindi tayo magsisitulad, hindi tayo gagaya sa Diyos, hindi pwede. Kayo nga ay magsisunod na gaya ng mga anak na minamahal. Talaga bang ang Panginoong Jesucristo mismo, siya nga ang Diyos ng ating pinakapaksa sa Huwebes po ng gabing ito, na kanyang inuutusan ang lahat ng mga tao, kumbaga maaari na magsisunod nga sa Kanya? Pabayaan ninyong Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag. Buksan ninyo ang aklat ng King James sa Ingles, maging sa Tagalog, Kapitulo 12, versikulo 26. Babasahin ko lamang sa Ingles. If any man serve me, kung sino man tao ang magnanasa na maglingkod sa akin, let him follow me, ay sumunod sa akin, and where I am, at kung saan ako naroon, there shall also my servant be, doon din naman doroon ang lingkod ko. If any man serve me, kung sino man ay maglingkod sa akin, sumunod sa akin, him will my Father honor. Siya pararangalan ng aking Ama. Ayan po, letra por letra. Sino ang Diyos? Yung Diyos na wala pong katulad. Hindi po pwedeng maging katulad nating mga tao ang Diyos. Nag-iisa siya. Uniko, solamente. Wala pong katulad ang Diyos, mga kapatid. Nag-uutos sa atin ang sinumang nagnanasa na maglingkod sa akin, susunod sa akin. Ito po ang ating paksa. Ang wika ni Apostol Pablo sa ating paksa sa kanyang 5 at versikulo 1, Be ye therefore followers of God, as dear children. Ang wika, tayo nga raw ay magsisunod sa Diyos, mga anak na minamahal, para tayo maging mga anak ng Diyos, para malugod sa atin ang Diyos, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat nasusulat sa Hebreo, mga kapatid, Kapitulo 11, versikulo 6, hindi malulugod ang Diyos sa mga tao na walang pananampalataya. Kailangan po sumampalataya tayo ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang amang Diyos na walang katulad. San Juan Kapitulo 14, versikulo 1,
Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit? 10:30 ako at ang Ama ay iisa, at binasa ko sa inyo kanina sa Juan 8:24 at 27, mamamatay tayo sa ating kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi tayo sasampalataya na siya nga ang Ama, siya ang tinatawag na nag-iisa, pinakamakapangyarihang Diyos na walang katulad. Ano ang pinag-uutos niya? Sumunod kayo sa akin. At ang wika niya, kung saan ako naroon, doon doroon ang lingkod ko. San Juan 12:26. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Ang wika ng lalaking si Apostol Pablo sa mga taga-Kolosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ba ang tinatawag na katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? Ang iglesia galing sa salitang Grego ekklesia, na kung liliwanagin sa Bibliang Ingles, body of God. Sa Tagalog, katawan ng Diyos. Sa makatwid ang iglesia ng Diyos. Ito ang espiritual na katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang Pangulo, si Kristo, hindi Papa sa Roma. Ang Pangulo, hindi sugong anghel na ilang ulit nang namatay. Pinalitan lamang ng anak, ngayon ang apo naman. Ang iglesia hindi mamamatay kailanman. 16-18 ng aklat ng mga ni Evangelistang Mateo. Sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi magsisipanaig laban sa iglesia ang pintuan ng Hades o ng kamatayan. Hindi po pwedeng mamatay ang iglesia, hindi pwedeng mamatay ang ulo, ang katawan, na walang iba kung hindi ang iglesia. At ano ang pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32, 2:14 ng unang Tesalonika, ang wika ni Pablo sa mga hentil na nagpabautismo na nasa Tesalonika, umanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat kayo mga kapatid, nagsisitulad, hindi gumagaya. Iba po yung gumagaya sa Diyos. Pero dito ang wika ni Apostol Pablo, sapagkat kayo mga kapatid, you brethren became followers, obedient, ang ibig sabihin, sumusunod to the church of God, which in Judea are in Christ Jesus. Amen! Napakaliwanag po. Ang wika ng Panginoon, kung sino man maglilingkod sa akin, sumunod sa akin, kung saan ako naroon, doon doroon ang lingkod ko. Si Kristo, presidente ng katawan ng Diyos. Ang katawan ng Diyos, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang masusumpungan natin sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinangunguluhan ng Panginoong Jesucristo? Balikan natin ang Kolosos 1:14 na siyang kinaroroonan ng kapatawaran, na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Amen, mga kapatid. Dito lamang tayo saan? Sa katawan ni Kristo, sa katawan ng Diyos. Kailangang pumasok, manatili. Kaya nga, nang ituro ng Panginoon sa mga apostol, nang sila'y pag-utusang mangaral sa buong sanglibutan, ang ipangangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, kailangan pong pakinggan, Romanos 10:17, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya, mga aral o ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, hindi aral utos ng mga tao, Tito 1:14, sinsay sa katotohanan, mga utos, mga aral ng mga demonyo, unang Timoteo 4:1-5, tanging salita lang ng Panginoong Jesucristo ang ating susundin, gagayahin, pakikinggan. Mga kapatid at mga magulang, at hindi yung mga salit-saling-sali, sabi ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Mga kapatid at mga minamahal naming mga magulang, bilang pagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral,
Ano ang mabagsik na igagawad po o ipaparusa ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo? Siya po yung Diyos. Hindi natin pwedeng gayahin ang Panginoong Jesucristo. Ano ang mabagsik na igagawad na parusa ng Panginoong Jesucristo o ng nag-iisang Diyos sa mga taong itutulad ang Panginoon sa kanilang sarili o iwawangis sa mga larawan, mga inanyuan, maging ginto, pilak o kung ano-ano pa ba na mahahalagang mga bagay? Buksan po natin ang Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, yayamang ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang Diyos, na nakipag-usap kay Moses, kay Abraham, kay Isaac, at sa kanya'y walang imposible. Ano po ang sinasabi ng Panginoon Diyos na si Jesucristo tungkol po sa mabigat na kaparusahan na gagawin niya sa mga taong gagayahin siya, maglilingkod sa ibang mga kawangis daw ng Diyos, larawan o mga santo't mga santa, na yan ang karaniwang hayag na nakikita natin ginagawa ng lahat halos ng mga relihiyon, lalo na nga ng simbahang Katoliko. Hayaan ninyong ating basahin sa Bibliang Ingles mismo ang unang-unang tinatawag na unang kautusan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bansa ng Israel. Sa Exodus chapter 20 verse 1 and to 5. And God spake all these words, saying, at ang Diyos ay sinalita ang mga salitang ito na nagsasabi, I am the Lord thy God. Ako ang Panginoon. Alam natin, pag binabanggit yung Panginoon, ibig sabihin ay Diyos. Walang iba. I am the Lord thy God. Ito po, ako ang Panginoon mong Diyos, which have brought thee out of the land of Egypt. Ang kausap ang mga Israelita sa pamamagitan ni Moses. Out of the house of bondage. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa pagkaalipin. Alam natin, ang Ehipsyo, humigit kumulang 400 years, inalipin sila sa bansa ng Ehipto. Ganyan din ang nangyari sa ating mga Pilipino. Halos 400 taon din inalipin tayo ng simbahang Katoliko. Pinasamba tayo, pinahalik tayo sa mga kamay ng mga pare, ng mga papa sa Roma, sa mga larawan. 400 taon tayong nakabilanggo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kayong mga Pilipino, buksan ninyong mata ng inyong puso. Ituloy natin. You shall have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Sana po mga Katolikong nakikinig, unawain naman ninyo. Ito'y salita ng Diyos. Binabasa ko lang. Magmula nga sa original King James Version. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. You shall not make to you any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, in earth beneath, or in the water under the earth. Huwag kang magkakaroon sa iyo ng mga larawang inanyuan na katulad ng nanga sa langit sa itaas, nanga sa ibabaw ng lupa, at nanga sa tubig sa ilalim ng lupa. Thou shalt not bow down thyself to them. Huwag kang yuyukod sa kanila, nor serve them, o paglilingkuran man sila. Bakit? For I am the Lord, ako ang Panginoon, thy God, ang iyong Diyos. I'm a jealous God, ang selosong Diyos, mapanibughuing Diyos, visiting the iniquity of the fathers upon their children, unto the third and fourth generation of them that hate me, na dinadalaw ko ang kawalang katarungan ng mga magulang sa kanilang mga anak, hanggang sa ikatatlo't ikaapat na lahi ng mga namumuhi sa akin. Ito napakaliwanag po.
Napakaliwanag, ayaw ng Diyos na magkakaroon ng kanyang katulad, ng kanyang kalarawan. Pero naman, kayong simbahang Katoliko, kayong mga Protestante, tambak ang mga larawan ninyo. Nilalahat ko na, pati yung mga Protestante. At yung mga iglesia naman ay tinayo ng tao, kunwari hindi raw gumawa ng ibang larawan. Pero tingnan ninyo yung iglesia ng tao sa Pilipinas, pag nananalangin nakatayo. Bakit? Ayaw nilang iluhod ang tuhod nila sa Panginoong Jesucristo. At gusto nilang patunayan, mas kapuri-puri yung kanilang sugong anghel. Yung tinatawag na kanilang obispo na matagal ng bulok sa libingan. Mga kapatid at mga magulang, magsigising kayo. Sa katotohanan ito'y utos ng Diyos. Galit na galit ang Diyos. Dadalawin ang inyong mga lahi hanggang ika-4 na salin. Kaya ang sanglibutan, napakagulo, puro sumpa ng Diyos, lalo na nga sa ating inang bayan sa Pilipinas. Puro sumpa. Bakit? Lahat ng Pilipino sumasamba sa mga larawan. Mga kapatid at mga magulang, huwag kayong magagalit sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ano ngang ibibigay na Diyos na sumpa? Sang-ayon din sa mga banal na kasulatan, sa lahat ng sumasamba sa mga larawan. Apokalipsis 21:8. But the fearful, ang mga duwag, ang natatakot, ang ayaw, ang umuurong sa paglilingkod sa Diyos. But the fearful, the unbelieving, ang ayaw sumampalataya, Ama, Anak at Espiritu Santo, iisa, wala pong Trinity. Ang hindi kumikilalang ang Diyos, siya rin ang Panginoong Jesucristo, ang hindi sumasampalataya. And the abominable, ang karumal-dumal. Kayong mga gumagawa ng mga karumal-dumal na mga bagay. And murderers, mamamatay tao. Kayong mga tandem dito, tandem dyan, patay dito, patay dyan. And whoremongers, kayong mga chismoso, whoremongers. And sorcerers, mga mangkukulam. Kayong mga taong FUCK, hindi ba nyo nalalaman? Pag minumura ninyo ang tao, kinukulam ninyo yon. Sinusumpa ninyo. Idinadalangin ninyo, mamatay ka na, walang yaka. Kaya kayo, mag-ingat kayo ng pagmumura. Masama po yung pagmumura, yung FUCK, hindi nyo nalalaman, masamang espiritu yan. You become a sorcerer, whether you like it or not. Ang ibig lang sabihin ng pangkukulam, you hate your fellow man, kinamumuhian ninyo, pinapanalangin ninyong mamatay na. O, hindi ba ganyan ang ginagawa ng mga mangkukulam? Umuusal kayo ng panalangin, huwag kayong magagalit ng mga Katoliko. Nakikita namin sa mga pelikula mismo ninyo na ginagawa ninyo, yung mga mangkukulam, merong cross, may Birhen Maria rin, may mga manyika, may mga larawan ng mga santo't santa ninyo. Binubulungan ninyo to curse other people, sorcerers, and idolaters. Eto na, idolaters, mga mananamba sa mga larawan, kalunsad, Padre Pio, Birhen Maria, Santo Niño. Naglagay pa kayo ng kalunsad, Lorenzo Ruiz, kutakot-takot, taon-taon ang Papa sa Roma, lumilibot sa iba't ibang bansa, gumagawa ng iba't ibang wika nga, inihahalal na mga dakilang tao ng bawat bansa't bayan, ginagawa ninyong santo't santa. Sa mga mananamba sa mga larawan, and all liars, at sa lahat ng sinungaling, kayong mga relihiyong iglesia ng tao, sinungaling kayo. Ayaw ninyong lumuhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nakatayo kayo kung manalangin, mas malaking papuri, parangal ninyo sa obispong matagal ng patay, yan ay kasinungalingan. San Juan 8:44, kayo sa inyong amang diablo. Ano ang inyong bahagi? And all liars shall have their part in the lakes, which burneth with fire and brimstone, which is the second death, the eternal death. Amen! Amen. Yan po ang napakalupit na sumpa. That is the worst damnation that God will ever give to those idolaters who give more importance to images, my beloved brethren, or idols, which in short is a practice of idolatry. Now, ngayon po, ano po ang gagawin naman ng Panginoong Jesucristo o ng nag-iisang Diyos na walang katulad?
sa lahat naman ng mga magsisisunod ng buong katapatan hanggang kamatayan sa paglilingkod sa Kanya. On the other hand, what shall be the benefit of God that He will give to those souls or people that will be obediently following Him according to the Holy Scripture until their death? Basahin po muna natin ang Mateo 24:13. Ano ang katunayan? Na mga kapatid, pagpapalain niya ang mga susunod sa Kanya. Hindi gumagaya, Hindi po ako pwedeng gumaya. Tulad sa Panginoong Jesucristo, kamukha ng sinasabi ng mga demonyong mga obispo, Vicarious Filii Dei, kalili daw ng Diyos. Yung isa naman ay sugong anghel. Hindi po ako pwedeng makisugong anghel. Ako po'y tao lang, tao. Hindi ko po pwedeng sipain ang Panginoong Jesucristo at sabihin kong ako ang Kristo, ako ang Diyos. Ba, hindi po pwede yun. Tatapon ako sa impyerno. Mateo 24:13. Ano ang ipinapangako ng Panginoong Hesus na nag-iisang Diyos na hindi pwedeng gayahin ng sino man? Kung mananatiling susunod nga sa Kanya hanggang kanilang kamatayan. But he that shall endure until the end, the same shall be saved. At siya na magtitiis hanggang kamatayan, sila ay maliligtas. Paano ba makapagtitiis tayong mga tao? How shall we maintain enduring the path of our life in following our Lord Jesus Christ? Romans chapter 10 verse 17, therefore now faith cometh by hearing, and hearing is by the words of Christ. Ngayon nga ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig, at ang pakikinggan salita ng Panginoong Hesukristo. Bakit salita ng Panginoong Hesukristo? Siya po ang Diyos. Ayon sa ating paksa, mga kapatid at mga magulang, nais niya sumunod tayo sa Kanya. Paano tayo makakasunod sa Diyos na totoo na si Hesukristo kung hindi tayo makikinig ng Kanyang mga aral? Kaya nga, makikinig tayo ng Kanyang ebanghelyo. Mga tagapakinig ngayon, kung makapakinig na tayo ng Kanyang ebanghelyo, sukat na ba yung makikinig lamang tayo? Buksan natin ang Mateo chapter 7 verse 21. Is it enough just to listen? Just to listen to His gospel? Let us hear the conclusion of our topic this Thursday evening according to our Lord Jesus Himself. What is the right and exact way of following Him? 7:21 of Matthew. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. It is not enough just to listen to the gospel of Christ and accept or put yourself as an automatical child of God. It's not enough just to listen to the gospel and tell yourself, I believe in Christ, I accept Christ, I am a son of God. No. According to our Lord, not everyone that calleth me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven. What is missing? He only that do. There is a things to do. He only that do it. We have to do what? The will of the Father in heaven. And what is the will of the Father in heaven? Just as I read earlier, if anyone would like to be serving me, he should follow me where I am. I am in the house of God, in the church of God in Christ Jesus. That is obedience. We should be in the church of God in Christ Jesus. That is why when He instructed the apostle, spread the word, and those that will have faith in my gospel, baptize them in the name of the Father, God, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit, which is the church of God the Father in Jesus Christ, through the Holy Spirit,
church of God in Christ Jesus through the gospel of Christ, which is full of Spirit and life. Accordingly, we must all be in the church of God in Christ Jesus. Hindi lamang puro pakinig, sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa akin, Christ, Christ, Lord, Lord, papasok sa langit. Susundin natin ang kanyang utos. Kailangan naroon tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, ano nga ang igaganti sa atin ng Diyos kung makikinig tayo, susundin natin ang kanyang kalooban doon sa langit? 7:24. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth it, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. And the rain descended, and flood came, and wind flew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. At kung magkagayon ang bawat nakikinig ng aking mga salitang ito't kanilang ginaganap, itutulad ko sa mga taong matalinong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng malaking bato. Ang kaluluwa nila tulad sa bahay, itinayo sa malaking bato. Humampas ang malalakas na hangin, humampas ang malalakas na alon, humihip ang malalakas na hangin, bumaksak ang malalakas na ulan. Hindi nagiba. Bakit? Nakatayo sa malaking bato. At kung magkagayon ang wika, ang mga sino mang taong nakikinig ng aking mga salita and do it not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, the wind blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Amen. At ang mga taong nakikinig ng aking mga salita, ito'y hindi nila ginaganap. Ito tulad ko sa mga taong mangmang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Bumaksak ang malalakas na ulan, umihip ang malalakas na hangin, humampas ang malalaking alon sa bahay na yon, sa kaluluwang yon. Kakilakilabot ang kanyang pagkagiba sapagkat nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Amen, mga kapatid at mga magulang. Ang ibig lamang liwanagin, sumpa sa impyerno ang kamatayan, sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Mga magulang namin at mga kapatid, ito po ang napakinggan natin. Napakaganda po ng ating paksa. Ang ating paksa, Efeso, Kapitulo 5, versikulo 1, Be ye followers of God as dear children. Tayo po'y magsisunod sa mga utos ng Diyos tulad sa mga minamahal na mga anak. Huwag tayong gagaya sa Diyos, hindi pwede. Tayo mga tao, kailangan susunod lamang tayo, hindi tayo gagaya. Mga magulang at mga kapatid. At natutuhan natin si Kristo ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:20. At sa ibang mga Kristo, mag-ingat tayo sa mga Diyos-Diyusan. 5:21 ng unang Juan din. Ito nawa'y pagpala. Ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang ipatnubay sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.